lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Ako hindi na talaga nakapagpigil si VP Sara at tinawag niya si BBM na adik. Uy, VP Sara, ano ba naman yan? Anong klaseng adik? Kasi depende kung adik ba sa trabaho, adik ba sa pagiging tamad, adik ba sa pagiging paepal, adik ba sa pangbubudol, or adik siya as in adik sa isang substance. Posible different way on how you able to define adik. Nako, si BP Sara, ano kayang ibig sabihin niya sa pagtawag niya kay BBM na adik? At eto na, naku po. Umamin ba ang ICC kay VP Sara na may sabuatang nangyari sa BBM administration? Bakit alam ni VP Sara na may sabuatang nangyari? Meron na bang sumigaw at talagang hindi na kaya ang konsensya kaya nagsalita na? Kasi sa bagong update ngayon, talagang confident si VP Sara na magsabing may sabuatan. Nako, may sabuatan ang ICC at ang, tawag dito, ang gobyerno ni BBM. Nako, mga kamibig, ito si VP Sara, no, hindi talaga magpa-tumpik-tumpik pa sa kanyang bibig ba, talagang sasabihin niya kung ano ang kanyang dapat salita sa mga tao. So ito kabibig ha, ito yung video kung saan shocking revelation talaga. Noon si BP Sara is hindi siya makapagsalita kung adik ba si BBM or kung anong klaseng adik or parang careful siya sa words niya. Pero ngayon parang hindi na eh. Away na kung away. O ito kabibig ha, manood tayo kay VP Sara as she called BBM adik. Uy, grabe. Hala to, grabe talaga to. Makinitay mo bibig ha. Let's watch this video. Okay? Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM. Kasi wala tayong pagbabago. Gusto natin. So kasali si VP Sara doon. 'Di ba? Hindi siya sabi, gusto nyo. Sabi niya, gusto nating mapalaya si BBM. Is that a sign already? Nako. Pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. Kaya ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi adik na presidente. Hala, shocking kabibig. Talagang walang patumpik-tumpik pa. VP Inday really tinawag si BBM na adik na presidente. Nako, it's time for Aimee to speak up. It's time for Aimee to confirm no itong sinabi ni VP Sara. Di ba kabig, kailangan magsalita si Aimee. Aimee, close friends kayo ni VP Sara, don't tell me you and VP Sara never talk about this adik. Di ba? So, para matapos na, Aimee naman na, wag mo naman pabayaan yung kaibigan mo. Kasi nagsalita na siya, adik na presidente. Kailangan namin ng confirmation galing sa'yo. Di ba, kabibig? Nako, exciting to. Hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Palayasin, talsikin. Nako, grabe yung words ni VP Sara ha. Palaya at patalsikin. Gusto nating mapalaya sa pwesto ang adik na presidente natin kasi walang pagbabago. Hala, grabe. Naku po mga kabibig. Ano itong
Pasabog ni VP Sara. At ito pa yung isa kabibig mawiwindang ka talaga sa kanyang pasabog. Nako, VP Sara release the Kraken. Na ito na kabibig Ito yun VP Sara, PBBM admin ICC nagsabuatan versus former President Rodrigo Roa Duterte. Halak ka, mga kabibig. What is the meaning of this? Talagang wala na talaga kabibig. Kung ano ang gusto ni VP Sarang sabihin, wala na siyang pakialam. 'Di ba? Gusto niyo akong ma-impeach, yung ama ko nandito sa ICC. Ano pa bang itago-tago ko? Ito sabihin VP Sara, BBM admin, ICC nagsabuatan versus Digong. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso, pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun Pero anong nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Marcos. Ginamit, nagkuntsabahan at ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, kailangan naming palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Uy, may point si VP Sara actually. May point si VP Sara. Di ba, if you still remember, nung magsisimula ng election kampanya, grabe na yung grabe ng alyansa versus PDP Laban. At mostly people, gusto lang iboto lahat ng PDP Laban That time, talagang maybe naghanap sila ng paraan para mapalaya si Digong. So, sabi ni VP Sara, nagkontakan ito. Kailangan nyo ng kaso para mapanatili at mabigyan kayo ng sahod at budget. Kami dito, ayaw namin ni Digong kasi talong-talo na kami sa politika. So, ibigay namin si Digong sa inyo. Hala ka, bibig. Grabe, totoo ba to? Anong sabi nila? 30,000 dead? Nagsimula sa 12,000, umakyat sila sa 15,000, umakyat sila sa 30,000, lahat ng mga namatay, DDS, pero kung hingin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong lumabas na charges nila? 43 counts of murder. Kadaladuda pa yung ibang sinasabi ng mga biktima dahil hindi masabi kung totoo nga sila ay biktima ng EJK, sabi ni VP Sara. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso, pero pinilit pa nilang kunin si dating Pangulong Duterte, hindi nila makuha yun Pero anong nangyari? Binigay siya ng Administrasyong Marcos, ginamit, nagkontsaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan yun ng kaso, kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talon na kami sa politika. Ngayon mga kabibig, yun ang patutsada ni VP Sara. Yun ang kanyang revelasyon sa di umano'y sabuatan ng ICC at ng PBBM administration. Grabe no? Talagang sabi nga ni Pangulong Duterte, it's all about politics. Politika lang to. And I'm sure matatapos to kung matatapos ang termino ni BBM. Pero matagal-tagal pa. Ang tanong, can Digong still hold for 3 years, last 3 years of BBM administration? Kasi I'm sure ito si VP Sara tatakbo itong presidente. Diba? Kasi sobra na yung panggigipit nila Every year, merong mga last year, impeachment. Continue pa ngayon ang impeachment. Hindi matapos-tapos na impeachment. Diba? Tapos ngayon, parang sinabi ni Bersamin na kung may lalabas na warrant of arrest para kay Bato, after Bato, sinusunod? Bongo. After Bongo, susunod si VP Sara. Kasi plano nila na itong mga Bisaya ba? Awa-awa ang ating mga Bisaya. Gusto nilang mawala itong mga Bisaya sa politika. Gusto nila sila lang ang maghari-hari. Yung mga dilawan. Yung feeling nila sila yung magaling. Sila yung lahat. Alam nila perfect sila Kung sana naging perfect sila, sana hindi tayo nagkaleche-leche ang buhay. Diba? Nung umupo si Cory, nagkaleche-leche ang buhay. Nung umupo si anak niya, nagkaleche-leche din ang buhay. Naramdaman niyo ba ang pagbabago? Naramdaman niyo ba ang pagtaas ng ekonomiya? Hindi.
So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Shock ako pag sabi ni Bibi Sara, may adik tayong presidente. Now, Amy Marcos, it's your chance, it's your time to tell us the truth. Adik ba ang kapatid mo? Kasi si Bibi Sara, nagsalita na. Galing sa bibig niya, galing sa utak, puso at bibig niyang sinabi, adik na presidente. Sino pa bang presidenteng nakaupo sa Pilipinas ngayon? Di ba yung kapatid mo? So ano ang reaction mo dito? Dedma, no comment. Bakit hindi ka mag-comment? Best friend mo to eh. Si Inday, close friend lang. Don't tell me you never talk about this issue. Diba? So, kailangan nating hingin na ipa-confirm ito ni Amy Marcos. Bakit Amy? Meron pa dyan? Blood is thicker than water. Kasi baka isipin ni Amy, naku, pag si BBM palayas, baka damay-damay kaming lahat. Posible. So yun lang kabibig ang ating latest Libre for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.